Isang magandang araw po. Andito na naman si Sister Irene upang maghatid sa inyo ng mga propesiya na nagmumula sa Biblia. Power, honor, glory, and victory only belongs to the Lord Jesus Christ. Sumaatin nawa ang kapayapaan, habag ng Diyos, ang kanyang kabutihan, pagpapala, ay sumaatin nawang lahat. Umpisa na po natin ng direkta ang propesiya sa Magog. Ito po yung pagsakop ng Russia sa Israel. Sa Ezekiel chapter 38. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi. Ito ay sabi ni Propeta Ezekiel. Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sabi sa kanya ng Panginoon. Sa dako ni Gog sa lupain ng Magog. Ayan. Na prinsipe sa Rus. Pangulo daw po ng Rus, Russia. Kahit tignan po natin sa Wikipedia o kahit saan mang diksyonaryo, ang Rus ay Russia. Magog. Ayan po ang tinatawag na lupain, tribu, ng panahon sa Lumang Tipan. At Gog ay yung pangulo ng tribu, yung nag-umpisa ng tribu. Ayan. Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog na prinsipe sa Rus. Sa Meshek at sa Tubal, manghula ka laban sa kanya. Propesay daw po, magpropesiya si Ezekiel ng mga bagay na para sa bansang Russia. Ng mga bagay na para sa bansang Russia. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, narito ako'y laban sa iyo, O Gog, na pangulo sa Rus, sa Meshek at sa Tubal, laban daw sa ang Diyos sa Russia. At aking ipipihit ka sa palibot at kakawitan ko ng mga pangbingbuwit ang iyong mga panga. At ilalabas kita at ang iyong buong kawal, mga kabayo, at mga ngabayo na nasusuotan silang lahat ng buong kasakbatan na malaking pulutong na may lungki at kalasag, silang lahat ay nangagtatangan ng mga tabak. Ang ibig sabihin po ay handa sa pakikipaglaban. Mga warriors talaga ito sa makatuwid, sa madaling salita. Sila po ay biyesa sa pakikipagdigmaan. Yan po ang lahi nila. Ituloy po natin sa talata 5. Ang Persya, ang Kus at ang Put ay kasama nila. Kasama daw po nila ang Persya. Ang equivalent po ng Persya ay Iran. Ang Kus ay ang Ethiopia. At ang Put ay Libya. So, tatlo po magkakasama. Kasama sila ng Russia, Persya, Ethiopia at Libya. Kasama sila ng Russia sa paglusob sa Israel. Silang lahat na may kalasag at turbante. Ang Gomer at ang lahat niyang mga pulutong, ang sangbahayan ni Togarma, sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan. Sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan. Ano po bang huling bahagi ng hilagaan? Diba? Russia. So, ang pinakahuli yun, pinakatuktok po ng north, sa mapa. Ngayon, ang Gomer at Togarma, ito po ang bansang Europe. Pag sinabing Togarma ay Europe po, buong Europe. Tingnan po natin sa mapa. Sa mga pinakahuling bagay ng hilagaan at lahat niyang mga pulutong, maraming bayan na kasama mo. Maraming bayan daw makakasama ng Russia sa paglusob sa Israel. Humanda ka. Verse 7, humanda ka, oo, humanda ka. Ikaw at ang lahat ng iyong mga pulutong na napisan ko sa iyo. Humanda daw ang Russia, pati yung mga pulutong na nasabi kanina, na makakasama ng Russia sa pakikipagdigmaan sa Israel.
maging bantay ka sa kanila. Maging bantay ka sa kanila. Verse 8, pagkatapos ng maraming araw ay dadalawin ka sa mga huling taon, ay papasok ka sa lupain na ibinalik na mula sa paghabol ng tabak na napisan mula sa maraming bayan. Napisan sa huling panahon daw po, huling mga taon sabihin, end time prophecy po ito. Magkakaroon ng kaganapan ang mga propesiya. Lulusob sila sa Israel. Ang Israel po, ito, gaya ng sinasabi sa versikulo 8, papasok ka sa lupain na ibinalik na muli sa paghabol ng tabak na napisan mula sa maraming bayan. Yung paglaganap ng Israel, pagkalat sa buong mundo, napisan at ibinalik ng Diyos sa Israel. Ito yung tinutumbok dito. Napisan mula sa maraming bayan, sa mga bundok ng Israel na naging laging giba, ngunit nalabas sa mga bayan, at sila'y magsitahang tiwasay, silang lahat. Verse 9, at ikaw ay sasampa, ikaw ay darating, sabi sa Rasya, na parang bagyo. Ikaw ay magiging parang ulap na tatakip sa lupain, ikaw at ang lahat mong mga pulutong, at ang maraming tao na kasama mo. Maraming tao na kasama mo, iba't ibang basa na sinabi ko kanina. Verse 10 ng chapter 38, verse 10 ng Ezekiel. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, mangyayari sa araw na yaon na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip at ikaw ay makapagpapanukala ng masamang panukala. Darating sa isip ng Pangulo ng Rus. Magkakaroon siya ng masamang plano, panukala sa Israel. Darating daw po. Take note. Verse 11, at yaong sasabihin, ako'y sasampa sa lupaing may mga nayong walang kuta. Walang kuta ang Israel. Wala silang barricade. Wala silang wall na sinasabi. Sasampahin ko sila na nasa katahimikan, na nagsisitahang tiwasay. Silang lahat na nagsisitahang walang kuta, at wala kahit mga halang o mga pinto ang bayan man. O, diba totoo? So, verse 12 po tayo. Upang kumuha ng samsam. At upang kumuha ng huli. Ganyan po ang gagawin ng Russia. Ganyan. Upang kumuha sila ng samsam at ng huli sa Israel. Upang ibalik ang iyong kamay laban sa mga gibang dako na tinatahanan ngayon at laban sa bayan na napisan mula sa mga bansa, sa iba't ibang bansa galing ang Israel na ibabalik ngayon doon. Patunayan na ibalik na nga po yung iba. Ayan. Na nagtatangkilik ng mga hayop at mga pag-aari na nagsisitahan sa gitna ng lupa. Kasi mayaman po ang Israel. Kaya ngayon, pagsalakay ng iba't ibang bansa sa kanila, sasamsam sila, pati ang Jordan. Tandaan po natin yan. Lahat ng katagang binibitawan ko dito, basta tungkol sa prophecy, tandaan po natin kasi nag-aakma po yan. May cross-reference po yan sa ibang aklat ng mga propeta sa Biblia. Ang Seba at ang Dedan at ang mga ngalakal sa Tarsis, kasama pa ang mga Saudi Arabia, buong palibot. Kahit Turkey kasama yan, lahat ng Muslim country kasama po yan.
sa propesiyang ito, lahat sila magbo-bolt in against Israel. Sangpunang lahat ng batang leon niyaon ay magsasabi sa iyo na parito ka baga upang kumuha ng samsam. Pinisan mo baga ang iyong pulutong upang kumuha ng samsam, upang magdala ng pilak at ginto. Ang leon po dito ay Judah. Upang magdala ng pilak at ginto, upang magdala ng mga hayop at mga pag-aari, upang kumuha ng malaking samsam. Malinaw po, sakupin nilang Israel at kukuhanan ng mahalagang bagay. Verse 14, kaya't anak ng tao, ikaw ay manghula. Inutusan si Ezekiel, sabi ng Panginoong Diyos kay Ezekiel, manghula ka, prophesy. At sabihin mo kay Gog, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos kay Gog, Russia. Sa araw na ang aking bayang Israel ay tatahang tiwasay, hindi mo baga malalaman? Verse 15, at ikaw ay darating na mula sa iyong dako, mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng hilagaan ikaw, at ang maraming tao na kasama mo. Silang lahat na nangakasakay sa mga kabayo, malaking pulutong at makapangyarihang hukbo. So, malaking pulutong. Napakarami nila nasasakop sa Israel. Malaking pulutong sila. Sabi ng Diyos, oo, ikaw. Kahuli-hulihang bahagi ng hilagaan. So, malinaw naman po, di ba? Huling bahagi ng hilagaan, kahit tignan po natin sa mapa, ay Russia. So, yung mga nagtatanong sa akin at mga nakipagdebate, ayun ang sagot ko po sa kanila. Malinaw, kahuli-hulihang bahagi ng mapa. No more, no less. Malinaw ang ebidensya. At ang maraming tao na kasama mo, silang lahat na nangakasakay sa mga kabayo, malaking pulutong at makapangyarihang hukbo. Verse 16, at ikaw ay sasampa laban sa aking bayang Israel na parang ulap na tatakip sa lupain. Mangyayari sa mga huling araw, nadadalhin kita laban sa aking lupain, sabi ng Panginoon, upang makilala ako ng mga bansa pagka ako'y aaring banal sa iyo, O Gog, sa harap ng kanilang mga mata. Itim po natin, nadadalhin kita laban sa aking lupain. Ano ba yung aking lupain? Israel, ang pag-aari ng Diyos, upang makilala ako ng mga bansa. Upang makilala daw ang Diyos ng mga bansa, kasi darating ang Diyos magpapakita. Sasakluluhan niya ang Israel. Mangyayari sa mga huling araw, verse 16. Pagka ako'y aaring banal sa iyo, O Gog, sa harap ng kanilang mga mata. Malinaw po. Tuloy po natin sa verse 17 ng chapter 38 ng Ezekiel. Ang galit ng Panginoon laban sa Gog. Verse 17, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw bagay ang aking sinalita ng una sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta ng Israel. So malinaw po na sinabi daw ng Diyos ang mga propesiyang to, sinalita ng unang panahon pa lamang. So sa makatuwid, matatagpuan po natin ang mga salitang ito sa Old Testament sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta. So hindi lang po si Ezekiel ang binahagian ng propesiyang to, kundi iba't ibang tao din na propeta ng Diyos sa Biblia.
sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta ng Israel. So malinaw po na nagsisipang hula ng mga araw na yaon na tungkol sa malaong panahon. Ngayon po yung malaong panahon, end time prophecy, na aking dadalhin ka laban sa kanila. Dadalhin niya daw ang Russia laban sa Israel. Verse 18, at mangyayari sa araw na yaon, pagkasigog ay paroroon laban sa lupain ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos, na aking kapusukan ay sasampa sa aking mga butas ng ilong. Umuusok sa galit ang Panginoon. Verse 19, sapagkat sa aking paninibugho at sa sigalbo ng aking puot ay nagsalita ako, sabi ng Panginoon. Tunay sa araw na yaon ay magkakaroon ng malaking panginginig sa lupain ng Israel. Lindol po. Magkakaroon ng lindol pag sinakop na sila ng Russia. Napakalakas na lindol. Sa galit din ng Panginoon yan sa Israel sa pagsamba nila sa iba't ibang rebulto. Nadala pa ng mga Canaanites sa pagkahawa nila sa Canaanites, na nahawa din ang Canaanites sa mga pagsamba sa rebulto sa bansang Caldeo sa Iraq, sa Babylonia. Doon nanggaling ang mga rebulto sa Babylonia. Sila yung mother of harlot sa buong mundo na nag-umpisa o ugat ng pagsamba sa iba't ibang rebulto. Naanupat ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid at ang mga hayop sa parang at lahat ng nagsisiusad na bagay na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao na nanga sa ibabaw ng lupa magsisipanginig sa aking harapan, at ang mga bundok ay mga guguho. Lahat ng matataas na dako ay maguguho. At ang mga matarik na dako ay mga bababa, at bawat kuta ay mga babagsak sa lupa. So, nakakatakot po at nakakalungkot ang mangyayaring ito dahil ang hindi mga sumusunod sa Diyos ay pawang maiiwan at mababagsakan ng 7 salot. Hindi po makakasama sa rapture ang mga sumamba sa rebulto, ang mga masasamang tao, at ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Silang lahat o kahit sino man ay hindi makakasama sa rapture. Nakakaawa. Verse 21 po, ituloy natin. Verse 21, at aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok ang tabak laban sa kanya. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. Ito po yung cross-reference ng Zechariah chapter 12, na ang lulusob sa Israel ay magiging against sa isa't isa. Sila mismo ay maglalaban-laban. Yan po yung sumpang nakapaloob dahil sa pagsakop nila sa Israel. Chapter 38 verse 22, tuloy po natin, at ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot. So malinaw po, salot at ng dugo. So itong pag sinabing salot at dugo, na andyan na po si Elijah nun at si Moses, kasi si Moses lang ay ang may kapangyarihan sa pagpapadugo ng mga tubig. Yung 2 witness po, dyan na po darating pagsakop ng Russia sa Israel. Di ba po na-discuss na natin na pagsapit ng habang ginagawa ang templo ay tribulasyon na po yun. Sa Daniel chapter 9, tribulasyon na po once na ginawa ang
ng third temple, tribulation na po yan, start na ng tribulation. Ayan po, verse 22. At ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot at ng dugo. At pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya. Nakasama daw po ng Russia. Napapalakas na ulan. Napakalakas na ulan. At ng mga malaking granizo. At pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan at ng mga malaking granizo ng apoy at ng asufre. So malinaw po ay nagagawin ng Diyos, magpapaulan ang Diyos ng asufre at granizo, napakalalaking apoy. Verse 23. At ako'y pakikitang dakila at banal, at ako'y pakikilala sa harap ng mga mata ng maraming bansa. Pakikita daw ang Diyos na banal, at pakikilala sa harap ng mga mata ng maraming bansa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Singular po, singular ako. Hindi sinabing kami. Ako, papakita daw siya. So, napakalinaw po talaga ng propesiyang ito ng Panginoon. Magtanong lamang po kayo kung ano yung hindi nyo naiintindihan sa propesiyang ito. Marami pa po itong cross-reference na aking ilalabas. Katunayan na ilabas ko na nung mga unang video ang cross-reference dito. At dadagdagan pa natin yan upang mapagtibay ang propesiyang ito. Kung ano yung pagkakasunod-sunod niya, nakita po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Na kailangan may tayo ang templo, sasakupin sila ng Russia at ng iba't ibang bansang kasama ng Russia at sasamsam sa kanila. So, ituloy po natin sa chapter 39 na Ezekiel, ang pagbagsak ng Gog. At ikaw, anak ng tao, manghula ka laban kay Gog at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa iyo, o Gog, na prinsipe sa Ros, sa Meshek, at sa Tubal. At aking ipipihit ka sa palibot at ihahatid kita at pasasampahin kita mula sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan at aking dadalhin ka sa mga bundok ng Israel. So malinaw po, verse 3, chapter 39 verse 3 ng Ezekiel. At aking sisirain ang iyong busog sa iyong kaliwa at aking ihuhulog ang iyong pana sa iyong kanan. Sisirain niya yung plano ng Russia, yung power ng Russia, yung lakas ng Russia sa pakikipagdigmaan. Verse 4, ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel, ikaw at ang lahat ng pulutong kasama mo, at ang mga bayan na kasama mo. Aking ibibigay ka sa mga mangdadagit na ibong sari-sari at sa mga hayop sa parang upang lamunin ka. Verse 5, ikaw ay mabubuwal sa luwal na parang sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos. Verse 6, at ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog at sa kanilang nagsisitahang tiwasay sa mga pulo at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. So talagang magkakaroon ng pagbagsak ng mga apoy, asupre at granizo sa paglusog ng Russia sa Israel. Dapat po ikalat natin ang propesiyang to, ang detalye nito, kasi kailangan po ang detalye. Hindi po pwede sa isang propesiya ang random verses lamang.
Hindi po pwede yung random verse, kundi dapat yung kabuuan ng propesiya, kung ano talaga yung mangyayari. Tandaan po natin na ang propesiya sa Biblia ay nabubuo ng maraming aklat na nagmumula sa iba't ibang propeta. So, pinagduduktong-duktong lamang po natin yan. May cut po ang propesiya. Halimbawa, propesiya ni Daniel, Ezekiel, Habakuk, Nahum, Malakias. May cut po ang verse na yan, hindi po tuloy-tuloy. Ang nakakaalam po lamang yan ay yung mga matagal na nagbabasa, yung mga tuloy-tuloy na nagbabasa. Kasi po ang pangyayari ay pare-pareho. Magkakaroon ng pare-pareho. Yun po ang mangyayari dyan. May mga cross-reference kasi kung hindi pareho ang mga nangyayari, nangangahulugan, hindi tunay ang propesiyang ito. So, marami po tayong ebidensya. So, verse 7, At ang aking banal na pangalan ay ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel. At hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan. Hindi niya daw hayaang malapastanganan ang Israel. At malaman ng mga bansa na ako ang Panginoon. Malalaman daw po ng mga lahat ng bansa na ang Panginoon ay Diyos, ang banal ng Israel. At pagdating ni Kristo, malinaw na Diyos si Kristo dahil sinabi ni Ezekiel, pinasabi kay Ezekiel na yung darating ay Panginoon at Diyos. Verse 8, Narito, dumarating at mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. Ito ang araw na aking sinalita. Ito ang araw na aking sinalita sa mga propesiya sa iba't ibang propeta. Verse 9, At silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas at sisilaban ng mga apoy ang mga almas at susunugin ng mga kalasag at gayon din ang mga longki, yung mga gamit na armas sa pakikipagdigma at susunugin ng mga Israelita na ginamit sa pagsakop sa kanila. Gayon din ang mga longki, ang mga busog at ang mga pana at ang mga tungkod at ang mga sibat at mga sisilaban nilang 7 taon. So, dapat ang 7 taon kasama po sa tribulasyon. May bilang po natin kasama sa tribulasyon ang 7 taon na yan. Meron na po ako na-post nung una sa aking timeline ang mga bagay dyan. Meron pong sum yan. Verse 10, na anupat sila'y hindi magsisikuha ng kahoy sa parang o magsisiputol man ng anuman sa mga gubat, sapagkat kanilang sisilaban ang mga almas at kanilang sasamsaman yaong nagsisamsam sa kanila. So, gagantihan sila ng Israel. Yung mga sumamsam sa kanila, mga sumakop, gagantihan nila sa huling sandali na ito. At nanakawan yaong nangagnakaw sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. Verse 11, At mangyayari sa araw na yaon na ako'y magbibigay kay Gog ng dakong pinakalibingan sa Israel, at ang libis nila na nagsisidaang patungo sa silanganan ng dagat at paglilikatan nilang daanan, at doon nila ililibing si Gog. Silanganan daw. So, papunta ng Ilaga Timog, silangan. So, papunta ng Jordan, Edom. Ito, silanganan kasi. Ayan. Silanganan ng dagat at paglilikatan nilang daanan, at doon nila ililibing si Gog at ang buo niyang karamihan. At kanilang tatawagin ito ang libis ng Hamon Gog. Verse 12, At 7 buwan na
mangaglilibing ang sangbahayan ni Israel upang kanilang linisin ang lupain. So, ayan po, duduktungan po natin ang propesiyang ito sa ibang araw. So, ito po muna sa ngayon, nawa ang kapayapaan, ang awa ng Diyos, habag, kabutihan at pagpapala ay sumaating nawang lahat. In Jesus' name, salamat po sa mga nakinig salita ng Diyos, nawa pagpalain tayong lahat dahil daw po ang nakikinig sa mga propesiya according to Revelation chapter 1 verse 3 ay pinagpapala. Lahat ng mga nakikinig sa propesiya ay pinagpapala ng Diyos. So, in Jesus' name, Amen. Thank you and God bless all.